45 minutong kami naglakbay mula Imus patungong kalapit na bayan nito, ang bayan ng Kawit. Ang bayang ito ay humahawak ng libo-libong tao na patuloy na nabubuhay sa pangkaraniwang mundo. Pangkaraniwang bayan na binubuo ng iba't ibang aspeto pangkumpleto, kultura, patuloy na umuunlad sa lipunan, umuusad ang pampolitikal. Sa pagpapatuloy ng buhay ay ang paghudyat ng pagtindig ng araw. Tinuturing na ang Kawit ay isa sa mga bayang nakapagtala ng bahagi ng kasaysayan ng Pilipinas. Ito ay isang makasaysayang lugar kung saan ito ay humahawak ng patunay ng pagkamit ng ating kasarinlan. Pangkaraniwan ang bayang ito, mga bahay na normal at gawa sa bato ang nakapaligid dito. Ngunit kapansin-pansin ang isang eskinita na magtutungo sa amin sa lugar na kung saan magkasalungat sa kondisyon sa una naming nasaksihan. Unang pagsubok pa lamang sa aming team ay ang makitid na tulay, dala ang mga bagay na kinakailangan namin para sa aming aktibidad. Isang maling hakbang lamang ay literal na mahuhulog ka sa ilalim ng bakawan. Layunin ng aming grupo, matutunan ng ibang paraan ng pamumuhay rito sa kapirasong bahagi ng Kawit, ang libis ng nayon o mas kilalang pugad baboy noon. Ang lugar na ito ay pinaninirahan ng mga pangkaraniwang mamamayan, ngunit sila'y nakasadlak sa kahirapang kanilang kinakaharap. Ngunit di uso sa mga taong ito ang pagkatalo. Ideyang positibo ang kanilang pinapairal. Sa halip na panindigan ng pangalan ng kanilang barangay na nangangahulugang katapusan, ibinabalik nila sa umpisa ang lahat. Ayun, magandang umaga po. Ano pong pangalan? Alonica. Salundagi. Salundagi. Matagal na po kayo dito nakatira? 37 years. 37. So, bali, dito na po kayo Kapag-asawa. Pero lumaki. Lumaki. Taga Tubong Cavite po kayo? Hindi. Samar. Dayo po yung magulang? Dito sila nagtrabaho sa Manila. Yung parents na po? Ano pong niyo po? Trabaho? Dati, Opo, dahil. gayaya. Nagyayari. Saan po kayo namamasukan nun? Sa condo, sa Pasay. Kondo. Nung mga panahong wala pa po kayong asawa nun. Tapos malaki po yung kinikita niyo po. Nag-start dito ako ng 2, bago tumaas 3, bago ng 4. Dati po. Pero bakit po kayo nawala na dun sa trabaho? Medyo may ang ulo sa akin ng boss ko eh. Hindi kami magkasundo. Pero tumagal din ako dun. Kasi baby pa yung anak nila ko lang pala. Sinundan namin si Dave, ang anak ni Nanay Alonica, upang mangutang ng kanilang agahan sa kalapit na tindahan. Dito ka nabili? Ano bibilin mo? Ano bibilin mo? Kape na may kasamang mainit na tubig ang kanyang inutang. Pero pati mainit na tubig ay binibili na rin at umaabot sa piso hanggang 3 piso ang presyo. Depende sa laki ng baso. Ano mo itong dalawang? Mapi lang. Kamusta naman po araw niyo ngayon? Mga ano? Ayos lang. Buhay niya. Good morning. Good morning. Hello. Let's spend a day.
Magkano po kinikita ni tatay sa isang buwan or isang Sa isang buwan kasi pag depende kasi sa OT, minsan buwi siya ng 4, minsan 3. Isang buwan na po yun or 15 lang po? Ano mo, isang linggo lang. Isang linggo. 450 isang araw niya. Plus OT, 50 isang araw. Minsan nag-8 hours ang OT, 5 hours, 4 hours, depende. Pinakamalaking OT niya, 8. 8 oras po kada araw. Bali po sa isang araw, ang working hours niya po, oras ng pagtatrabaho. Ilang? Oras? Opo. 8 start, 8 to 5. 8 to 5. Tapos po nag-OT pa po siya. Straight na yun. Mga ano oras na po siya nakakauwi? Minsan alauna. Nung madaling araw. Pag 8 hours alauna, mga 1:30 ganyan sila lakad pa siya. Yung sa St. Mary dati, diyan siya bago lumipat na siya. Siya po yung naggawa. Sila. Ito pong bahay po. Sa tatay ko. Yung kanina. Pati po yung lupa po. Hindi, nakikitira lang kami dito. Lahat kami dito nakikitira lang. Opo. Pag dinimulis kami, wala na kami bahay. Sa kabilang banda naman ay kapansin-pansin ng isang excavator na nagpapatag ng lupa. Kaya't agad namin tinungo ang pahinante nito upang tanungin at napag-alaman namin ang kanilang tunay na pakay. Mula po doon, papunta dito po. Doon sa tapat ng Ginaldo Shrine. Doon pa po yun. Ano po ito gagawing semento? Ito. Pang Panamitan, Santa Isabel. Gilid ng ilog, lalagyan namin parang Opo. masinintong sila na Opo. Kailan po ito nagsimula? tagal na. Matagal na rin. Kaya tuloy. 2 years ago pa po. Pero po yung mga bahay po, itong mga bahay, Inilagan namin. mga sasagasaan po. Inilagan namin. Inilagan. Nandun na tiga gobyerno rin nag-ilang. Opo. Dapat nga sagasa lahat yan eh. Kaso nga po, may mga bahay. Ilag na lang namin para walang madami. Sa tingin niyo po hanggang kailan po ito matatapos? Isang taon pa siguro bago matapos. Para mangyari lang po maging sementadong daan, yun po. Paano po yun? Ano, kasi sabi ng mayor, hindi kami paalis dito pag wala kami bahay. May ire-ready naman. Saan po yung resettlement Yung area? harap dyan yung kaisdaan dyan. Gagawin. Tambakal na. Papatali. Dyan lang kami sa Tatambakan Yung palaisdaan. Dyan na kami. As dyan magkakaroon na kami ng dito. E di parang mawawala na po yung palaisdaan dito. Paano po yung kasi buhay po ng iba? Dyan, sa ilog. Dagat. Ito po, Malapit lang naman. taniman po yan. Ay, taniman. Palaisdaan po yan. Oo, yung kanina. Ano pong nakukuha dyan? Bango, sugpo, hipon, limasag, tilapia, bidbid. Assorted. Kahit sino po pwedeng kumuha po doon? Depende, pag pinanusong na may-ari. May-ari po. may-ari? Yung kilala may-ari. Kung basta nagbubuwis lang siya. Princess naman, para lang. Yung kinikita po ni tatay sa isang buwan, sapat naman po. Oo, okay lang. Minsan, tapos din kasi pag bayaran ng kuryente, hati-hati kami dito kasi sa bahay, gastusin hati-hati din. Ilang pamilya po kayo dito? 3 kasamang tatay ko. Yung hipag ko tsaka. Minsan nakikipisan kami sa tatay. Yung nanay niyo po. Ayun na eh. Nakakabalik po kayo ng Samar. Oo, umuwi kami ng bali bakasyon ako din ng 1 week. Bali 4 years na ako din nakapunta. Bali po, simula pagkabata niyo, nandito na po talaga kayo sa Cavite. Dito po mismo sa Kawit. Pero bakit po napalipat ng lugar o napadayo po yung mga magulang niyo po? Trabaho kasi ang tatay ko sa Manila, naglalantsa siya. Si nanay Parang naglalabandera. lumuwas po para kumuha ng trabaho. Hindi sila bumalik. Ano pong trabaho? Lantsa. Ano po yung lancha? Yung para siyang yung speedboat na nga lang sinasakyan siya ng car. Tapos siya po yung Siya, cook siya doon.
Marami siya, maraming, Parang all around po. sa isang lancha marami na Parang cruise line? Nahuli sila ng isdang malalaki. Speedboat daw eh. Di ba yung speedboat para siyang ano, tapos merong malalaking bangka. Parang barko, pero kung saan maliit lang siya. Tapos hinuli nila isdang malalaki. Lancha kasi kung tawagin yun. Kayo. Tapos nanay ko, naglalaba dati nung nabubuhay. Nababa siya. May mga kapatid po kayo. Sa Manila, sa Marikina. May kapatid po kayo dito sa Cavite. Yun yung asawa niya. Yun lang po. Kayong dalawa. Tsaka dito, isa pa. Tatlo po bale. Ilan po bale kayo magkakapatid na? 5. 5 yung dalawa po nasa... Sa Marikina. Dito po, kapag naulan, binabaha po ba dito? Hindi naman Pero po. lumalaki po yung tubig sa palaisda. Oo. Leeg. Hanggang leeg. Sa palaisdaan po. Pero dito sa amin hindi, hanggang dito lang. Pero nabaha rin po. Oo. Pero sa labas lang dito hindi. Hindi na po. Yan nasa this hallway dun sa kabila. Just tada. Kahit po nung Ondoy, tsaka Yolanda. Sa amin dito lang yan. Sa loob namin dati hanggang dito lang yan. Pero sa labas, kasi Ano ba yung common na or yung madalas na problema po dito sa community niyo po? Yung mga financial ng mga bata. Yan ang ano namin dito. Tsaka yung isa nabaha yung tubig. Saan po naabot yung tubig po? Kung hanggang saan nabaha, so hanggang dito namin tubo. Ano po, para yung po, nakikita po kasi namin ngayon, para po yung sa tubig po. Ano po yun? Hindi po ba inaano ng barangay captain na lagay po ng tubig? Inaayos sa Manila pag malaki ang mga halimbawa, nag-high tide at hindi kaya na pumapasok kami minsan sa loob ng bahay namin, pinaalis nila kami dito. Eh yung, hindi pa po, ba't po Ano daw to ginawa ni Abayang gagawing yung daanan ba ng mga joggingan ng mga senior citizen. pero pwede alisin niyo yung bahay. Binigyan si Dave ng mga sariwang isda mula sa kanilang kapitbahay bilang tanghalian at sabay nilinisan at hinasangan. Mahirap na gawa. Ano pong tawag dito sa lugar na po dito? Dati, pugad baboy, ngayon libis ng nayo. Ba't po pinalitan? Ba't po napalitan? Kasi siyempre, pag unang tanong ko pugad baboy, isipin ng mga tao bakit? Kasi dati babuyan to. Babuyan na may palaisdaan po. Hindi, babuyan lang dati. Wala pa pong bahay dito. Wala. Siyempre, habang dumidami yung tao, siyempre, taga saan ka? Siyempre, para sa iba, pangit pakinggan, di ba? Pinalta nila. Libis ng nayo. Libis. Kailan po napalitan ng Tagal na yan, siguro 2 years na libis, tabing ilog po? Libis. Ano po yung mismong tawag po dito? Dati kung tawag dito, libis ng pugad baboy, ngayon kay pangit niya, kaya binabago namin libis ng Ano po ibig sabihin po ng libis? Nasa tabi ng nagkagilid na kami ng kanan, layunan ng wakas. Gano'n lang conversation. Gawa na, hindi na. Pagka kami lumipat na doon sa kabila na ilog. Saan po, yung ano pong ginagawa dito? Project ng gobyerno yan, gagawin. Kung sabihin, pathway. Para yung panamitan daw yun kung sabihin nila. Ano po yung pangunahing hanap buhay ng mga tao po dito? Paano na yung hanap buhay ng mga tao rito? Ayun nga, yung maglabas ng lambat. Fisherman. Halos lahat po. Oo, halos lahat. Kaya lahat yun mga may bangko. Ano pong tawag dyan sa ilog po dyan sa likod? Ano pong pangalan ng ilog? Pangalan, hindi ko matanda pa yung pangalan niya. Hindi ko na. Basta alam ko, ilog. Pero hindi ko alam kung ano pangalan niya. Yung ano po dito, yung lupa, medyo malambot. Pagka naablan, putik nga. Opo. Pero pagka nagawang gano'n yan, gawa ng pagkakuha ng...
Ano po yung palaisdaan gawang tao? Pero yung sa 37 years niyo po, nandyan na po yung palaisdaan. Hindi na talaga siya. Pero po, Dati-dati pa rin. dati. Buwis na lang ng buwis. Halimbawa, ikaw, pag gusto mong buwis, ikaw na may-ari. Tapos maalis na yung nagbuwis, ikaw naman. Buwis lang. Kung sino gusto mong buwis. Buwis. Bibili ka ng mga 10 maliliit, palalakihin mo. Ihulog mo dyan. Yun. Ikaw naman bubuwis mo. Yun na. So kahit sino po pwedeng magbuwis Oo, doon? pag natapos ang kontrata, may kontrata kasi Sino pong nagmamanage po? hindi mo kilala yung nagmamanage. Hindi kasi taga rito yung nagmamanage, yung may-ari mismo ng paisdaan. Kung sa alam lang nila yung bahay, kaya kontrata. Tapos kinokontrata po yung paggamit ng Kung ilang taong ka magbubuwis. Tapos po. Ba't po mas ginusto ni tatay mag-construction kaysa mangingisda? Ay, hindi marunong yan sa Hindi po. Kasi usually po, kapag malapit sa palaisdaan, usually ang trabaho palaisda. Mangingisda. Wala, sa Bicol kasi hindi, wala rin naman masyadong. At taga Bicol po siya, tapos kayo po taga Samar. Tapos yung tatay-taga-sama talaga, hindi rin siya marunong. Tsaka depende kasi kung siyempre may bangka ka, Opo. pwede ka mag-isda. Siyempre wala kang bangka, makikisama ka lang. Kung kasama mo marami na, hindi na pwede. Sa kabilang banda, matapos malinisan ni Dave ang mga isda, ay agad na niya itong prinito para sa kanilang kakainin sa tanghaliang iyon. Habang hinihintay namin na maluto ang ulam, ay naisip namin siyang tanungin. Nasabi mo na na nagko-conductor ka? Ano ba magkano kinikita mo doon? Mga 3,000 at 3,000? 350. 350 minimum. Hindi, yun na yung ano niya. Yung parte niya. Sa 3,350 sa'yo. Tapos, sang ruta? SM Bacoor. 2? SM Rosario. Kailan ka nag-umpisa nito? Yung June. Nung June lang. Paano po kayo nagkakalala nung asawa niyo po? Oo naman kasi may ako sa text-text. Opo, tapos po. Yung tagaluto namin, kumpare siya. Ang wakanap siya ng text mate. Imilig din ako ng text mate. Binigyan niya namin. Tapos po. Nakipag-text siya. Tapos tumatawag. Saan po kayo nagkita po? Sa market. Okay. Kasi doon ako natabaw dati. Mga ilang taon po kayo noon? Ngayon lang. Mga ano na, siguro 36. Yung 19 po. Opo. Ano yung 19 iba yun? Sa kabilang dako ng bayang ito, Ano ay pangalan mo? mayroon palang itinatagong Lawrence? Lawrence, ano yung misteryo. kinukwento mo kanina dito? Ano meron dito? Patay po. Yung nakaraan taon pa po. Nakaraan pa? Tapos, sino yung patay? Yung dito po kilala ko, tiga Cavite. Babae, lalaki? Lalaki po, binaril. Binaril. Walang nakakaalam sino nakapatay? Wala po. Wala. Tapos yung isa, Doon sa Pritet. ano yung ulit yung pretend? Ano po, labasan po ng tubig ng palisdaan. Doon nakita. Pero natabunan po yung palisdaan. Bakit Bakit namatay daw? Parang yung nakuha po sa Pritel, tinorture po. Paanong torture? Puro ano po yung naagnas na po yung katawan bago yung nakita pa po doon sa may dulo. Ano pa sariwa pa. Puro dugo-dugo, pasa-pasa. Nakita mo? Opo, ano po yun? Dilat yung mata pag nakadila. Nakadila. Lalaki. Wala po. So, bali parang 3. Bali, 6 po yung nakanang taon. 6? Tapos yung iba, ano naman yung iba? Wala na po yung bali yung Parang nakita na lang. nakita na Na lang. hindi na alam yung... Dahilan. Parang 3 lang yung alam mo yung dahilan. Opo. Ano yung may na-rape daw? Opo, di ko po alam yung kwento yun. Pero may nagsabi na po sa amin na rep na daw po dito. Na-rape tapos buhay, hindi. Patay. Patay din. Tinapon po sa may balon. Na balon? Doon po. San? Doon. Sa may harap ng baby bus.
Ano yung na-rape daw? Ilang taon? Makasing, ano pa, parang 18 lang po. Ah. Tapos yun, hindi rin nalaman. Hindi rin Kasi, nalaman. anong, pag napunta ka dito, anong nararamdaman mo? Nakakatakot po. Natatakot ka? Kasi dahil doon. Pero ngayong taon, wala pa. Wala po. Kahit na may gantong bahagi ang lugar na ito, ay di matitinag ang kagustuhang maging masaya ng mga bata at tao rito. Kamusta, umalis siya. So, hello. Anong pangalan mo? Ako po si Lawrence. Lawrence? Ilan taon ka na? 12 po. 12 years old ka na. So, kamusta yung buhay mo dito sa community nyo? Okay lang po. Okay lang. Marami kang kaibigan. Opo. Bakit po yan kayo yan? Kaibigan mo. So, kamusta yung pagtrato mo sa kanila? Okay naman? Okay lang. Sa tingin mo naman, okay naman. So, paano ka dinidisiplina ng mga magulang mo? Pag nagkakamali po kasi ako, binubugbog po ako. Binugbog ka? Opo. Ano yung parang naging Sino bumubugbog sa'yo? Magulang ko po. mga magulang mo? Papa mo, mama mo? Papa ko po. Papa mo. So, anong ginagawa mo pag binubugbog ka? Umiyak po. Umiyak ka. So, dahil ba doon, feeling mo ba tama yung nang bubugbog ka? Ay, mayroong nabubugbog? Opo. Tama lang yun para sa'yo? Bakit? Bakit sa tingin mo tama lang Ayos yun? lang sa'yo na ganun kadisiplinahin. So, ayos lang din sa'yo na ganun din disiplinahin yung ibang bata para sa'yo? Hindi po. Hindi po. Bakit? Ayoko po silang maranasan nila yung ginawa sa akin. Mabait na bata. Okay. Pero naranasan mo na bang mabuli? Opo. O anong namang ginagawa sa'yo? Sinusuntok po. Sino yung mga nasusuntok Ayan sa'yo? po. Ayan. Anong ginagawa mo? Wala po. Wala po. Naranasan mo naman mambuli. Opo. Ano naman yung ginawa mo? Minsan po tinatagyan ako. Tinatadyakan mo, tapos ano pa? Sinusuntok rin po. Sinusuntok. So bakit mo sila sinusuntok kung ayaw mo naman sila mabugbog? Sila sa Jela. Kasi akala mo tama kasi yun yung ginagawa sa'yo minsan. Kakausapin. Tapos pag Siyempre pag nasabihan mo, hindi mo naman agad papaluin. Kailangan siyempre, kakausapin mo na. Kausapin. Kaya kausapin. Pinapalo. Tapos, nagtatanda naman po. Hindi po eh, ganun pa rin. Makulit na po ito. Kaya pinapalo na po. Nakabuhatan din ang kamay. Opo. Kapag kasi minsan din yung mga bata din. Bilang tatay po, ano po yung paraan ng pagpapalaki nito sa anak ng 11 years old? Bayan. Mataba dyan, nakatingin mataba. Hindi po. Andun doon sa bahay. Mataba dyan? Kasi ulit yung nakasando. Don't talk to me. Kunyari po, mayroong kasalanan na gawa yung anak po ninyo. Pakalitan mo lang. Hindi namin nakapalo. Ano lang. Ano po yung paraan yung pagdisiplina? Sinasabihan lang. Kung gagawin to, ulitin, gano'n naman. Nagtatanda naman. Ano naman. Parang naman magkakapatid lang eh. Hindi sila eh. Kanina, Na dito napasok sa school. Diba? Merong Naisipan ng aming grupo na magbahagi ng isang maikling kwento na tiyak na katutulutan ng aral sa buhay na kanilang kinakailangan. yung pangalan, merong tatlong magkaibigan. Ang pangalan ng tatlong magkakaibigan ay si Joanne, Jenna, at Jenny. Yun yung tatlong. Sino sila? Si Joanne, Jenna, Jenny. Joanne, Jenna, Jenny. Oh, yan. Tatlo silang babae. Maganda si Joanne. Tapos, meron namang isang bad girl. Ang pangalan nitong masamang babae na to ay Mika. Siya, napakasama niyang babae. Oo, mahilig siyang mang-away ng kapwa niya, yung mga classmate niya. Pati lalaki, napapaiyak niya. Tapos nun,
kinaumagahan, sa bahay ni Mika, habang pauwi si Mika sa kanyang tahanan, sa bahay nila, bigla siyang sinigawan ng magulang niya. Sabi nung magulang niyang nanay, "Hoy, Mika! Ganon. Ibig sabihin, minura. So, minura si Mika nung magulang niya. At hindi lang doon. Hindi lang siya minura. Pinapuntan siya papunta sa kanilang kwarto at doon siya pinalo. Bakit pinalo si Mika? Hindi. Kasi hindi naman alam no magulang niya na nangawa. Kasi si Mika, pinagkamalan ng nanay ni Mika na siya ay kumuha ng pera. Yan, kumuha daw siya ng pera. Pero ang totoo, hindi talaga nakuha ng pera si Mika. Yan, mabait si Mika. Ngunit, dahil pinapalo siya ng magulang niya at ayaw siyang pakinggan ng magulang niya na hindi talaga siya nanguha ng pera, yung sama ng loob niya, yung galit niya sa magulang niya, tinatanim niya sa puso niya. Hindi niya naiintindihan kung bakit siya pinapalo ng kanyang magulang. Pero may mali. Mga batang walang muwang na namulat sa maling paraan ng pagdidisiplina, mga walang boses upang ipahayag ito. Bakit yun nilagay mo? Kasi po, sabi po kasi sa kwento, nung ano po, yung nanay po, yung masama pong babae, kasi po, pinagbintangan niya po yung anak niya na kumuha ng pera, hindi naman po. Sa paraan ng pagguhit, ay kanilang ipinahayag kung anong aral sa buhay ang kanilang natutunan mula sa kwento. Sa murang edad, ay kahit papano'y natutunan nila ang tunay na takbo ng mundo. Tila nakikita nila ang kanilang mga sarili sa istoryang naikwento. Sila ay mga bata lamang na humihingi ng kahit kakapiranggot na tamang pag-aaruga. Papagdamay? Paano yun? Oy, meron na! Po, yung niyayakap po yung mga kaibigan. Minsan lang dumaan sa estado ng pagiging bata. Kalayaan lamang na maging masaya ang kanilang hinihingi. Kalayaang maglaro, kalayaang tumawa at ngumiti. Karapatang maging bata ang kanilang ninanais. Tamang pag-aalaga lamang ang kanilang hinahangad. Tamang disiplina na magtuturo sa kanila ng tama at mali. Hindi paraan ng pag-aalagang may sigaw at palong magdudulot ng hapdi. Kung anong paraan ng pagpapalaki ang kanilang kinagisnan ay kanilang dadalhin sa hinaharap. Tamang pag-aalaga, tamang disiplina, at makatanggap ng sapat na pagmamahal upang maituro ang kagandahang asal ang aming hinahangad para sa mga batang ito. Ito ang aming advokasya. Ay, ano pong feeling na nanggulo po kami dito? Wala, masaya. Kasi yung mga bata, masaya din. Di naman po ba kayo nastorbo po sa amin? Ako, Hindi nga kayo naka-istorbo eh. Okay lang kasi mga bata din. yan. Matagal na rin sila hindi nakakapaglaro ganyan ng games na walang lugar. Ano po, tawag doon? May nga nagganto na po ba dito sa lugar ninyo? Matagal rin. Matagal, pero meron na po. Parang ganito din po yung ginawa. Gantong-ganto din po, may camera, ganon-ganon. Pagkain ng mga bata, tapos may mga gift. Pero hindi, kung sino unang mga, kapag game sila, kung sino unang magdala, manalo may gift. Apo. Ang sirap sa pakiramdam na tumulong ka sa iyong kapwa. Lalo na sa maraming batang ito na alam mong nakakaranas ng kakapusan. Yung tipong makakawala ng pagod ng kanilang mga halakhak at kanilang mga ngiti na nakaukit sa kanilang mga labi. Layunin rin ng aming grupo na makapagbigay ng tulong sa abot ng aming makakaya sa pamamagitan ng pamamigay ng mga pagkain tulad ng tinapay na may pimiento at jelly craze. Tila sila'y sabik na magkaroon ng mga biyayang bihira lang nilang matanggap.
Masaya ang makatulong sa mga batang tulad nila. Kinuha na namin ang tsansa na makapagbigay ng tulong at kasiyahan sa kanilang mga damdamin. Ito ang nagsilbi naming oras upang makahalubilo sa kanila at pumantay pansamantala sa kanilang mga estado sa buhay. Ano, napasaya din. Napasaya ba namin kayo? Palakpakan! O, sino maganda? Ayun, sa likod! Wala. Minsan lang sa buhay ang makaranas na alamin kung paano mabuhay sa lugar na kahirapan na ito. Ngunit kami pa ang natulungan ng mga taong naninirahan rito na huwag sumuko sa buhay, bangon lang ng bangon, gawin ang lahat ng magagawa mo. Ang pamilya ni Nanay Alonica ang nagbigay inspirasyon sa amin na magpatuloy lamang sa buhay dahil darating ang araw na malalagpasan mo rin ang lahat. Kahit sa tingin mo ay ikay nasa dulo ng katapusan, humanap ka na lang ng solusyon at bumalik sa umpisa.